Kunin mo naman daw ah. Thank you, thank you. Baka mas ano. Baka dalawa lang yung hanapin mamaya. Good morning ulit mga Mima! Another day, another mini vlog! So for today's video mga Mima, ngayon palang celebration ng birthday ni Papa. So syempre, bago tayo magpunta sa kanilang Kyohay, sasaglit kami ni Pepsi sa bayan para bumili ng kanyang cake. Para naman meron din siyang i-blow na candle mamaya. Hayan nga't katirikan na naman ng araw ang aming alis mga Mima. Alas 2 pa lang kasi ng tanghali yan. Pero okay lang, basta mabilan natin ng cake si Papa. Hayan nga't mga Mima, basa pa ang aking buhok. Paano ba naman katatapos ko lang talaga maligo niyan literal. Hindi naman ako nagsusuklay kapag basa pa ang aking buhok. Kaya ayan, itinali ko na lang din at ako'y nagsombrero para naman kahit paano hindi siya magbuhol-buhol mga Mima. Binabala ko na nga rin na pagupitan sana yung aking buhok mga Mima. Paano ba naman, napakahirap patuyuin. Ang kapal-kapal kasi ng aking hair. Kaso, nangihinayang naman ako kasi 3 taon din yan. Anyways, pagdating pala namin dito sa bayan mga Mima, dumaan muna kami dito sa Wiltec para maghulog ng motor. Ipinakisuyo nga lang ito ng aking biyanan mga Mima kasi nga due date na naman ang kanilang motor, pinagbabayad manan. At pagkabigay ko nga ng pambayad mga Mima, kami ay waiting dito ni Pepsi para naman kunin ang aming resibo. Saglit lang naman kami dito sa Wiltec mga Mima Bells kasi nga wala namang masyadong pila, kami nga lang ang nagbabayad nung time na yan eh. And then si Pepsi tumayo at nagtingin-tingin ng motor, awan mo't igatang na sika. At hayun na nga, after lang ng ilang minuto, tinawag na rin ang aking pangalan at may pinapirmahan sa akin and then may binigay sa aking sukli. After nyan, umalis na rin kami at dumiretso na kami sa palengke. Sabi kasi ni Papa mga Mima, dumando kami dito sa palengke at bibili daw ako ng giniling na baboy. Galing na siya sa palengke kanina mga Mima, nakalimutan niya naman tong main sahog ng spaghetti, nakakaloka nga. So ayan, bumili lang ako ng 1 kilo. Grabe na palang mahal ng kilo ng baboy ngayon mga Mima, by 330. Konting-konti na lang ang diferensya nila ng kilo ng baka, ano ba yan? Pero syempre, ganun talaga, wala tayong choice. Dumaan din pala ako saglit dito mga Mima sa grocery store at bumili ako nitong Rino, tamakarama-ramanak ka. Rino, and then ipapalaman mo sa Tasty, nag-Quality George. Literal na Rino lang palang binili ko dito mga Mima, and then mamaya dadantay ng bakery shop para bumili naman ng Tasty. And then, umalis na rin kami niyan mga Mima para magpunta sa Goldilocks. At yun naman talagang ating pakay dito sa palengke. So ayun nga, pagdating namin dito sa Goldilocks, sinahanap ko yung cake na bet ko sana kaso walang available na ganun. Kaya ayan, namimili na lang ako ng pwede. And then maglalagay tayo syempre ng dedication mga Mima. Nilagay ko lang din dyan ng happy birthday Papa. Tapos yung cake syempre pinangalan ko sa aking 2 Junakis. Oo nga pala mga Mima, 55 years old na pala ng aking foodra. O diba, batang bata. And then ito na ang cake ni Father. O diba, chocolate cake pala yan mga Mima. After kong makuha yung cake mga Mima, umalis na rin kami agad niya ni Pepsi at magluluto pa ako ng spaghetti sa bahay. Pagdating nga namin sa bahay kanina mga Mima, abay ayan, gising na si Bebo. So nagpalit lang ako ng short mga Mima and then gumora na rin kami papunta sa bahay. Magbibihis na lang ulit ako mamaya mga Mima kapag natapos ako magluto at pagpapawisan din naman ako, so sana magka-time ako na para magbihis pa. Hayan nga, at nung malapit na kami sa bahay, nakasalubong ko tong si Kuya Sandra at yung pamangking kong si Sayla. Bibili daw sila ng yelo. At syempre, itong cake, iabot na natin sa birthday boy. Oh, happy birthday. Kunin mo naman daw ah. Thank you, thank you. Baka mas ano. Oh, Jiva, masaya yan, Mima. Hindi lang halata. Charis! After kong iabot yung cake kay Father mga Mima, lumabas ako dito kasi nga nagkakatay si Pepsi ng manok. Mima, yung manok na yan yung alaga ng Kuya Sander, yung nabili niya nung fiestahan. Buti nga at gusto na rin ipakatay, sus ko po. At meron na rin palang nakalabas ditong Alfonso, kaaga namang inuman yarn. After kong makimiter sa labas, pumasok na rin ako dito sa loob mga Mima para naman nasigasuhin ang aking ilulutong spaghetti.
Sa akin kasi talaga nakatota itong dish na ito eh. Bali, naghiwa lang naman ako dyan ng hotdog, sibuyas, bawang. Nung na-prepare ko na lahat ng ingredients mga mima, syempre ready to cook na tayo. Madali lang naman magluto mga mima ng spaghetti, alam nyo yarn. So, itong spaghetti lang pala ang aking niluluto para sa mga bata kasi halos lahat ng niluto nila father ay pulutan. Itong spaghetti mga mima ko tutusin, hindi nga sana magluluto pero dahil nga nandyan yung mga pamangking ko requested yan, so dapat talagang iluto, hindi pwedeng hindi. Hayan nga't pagkagisa ko ng bawang sibuyas, sinilagay ko na rin yung ating 1 kilo na giniling and then nagseason lang ako ng pepper and asin. Tapos tatakpan ko lang din yan mga mima hanggang maluto yung giniling. At syempre pagkaluto ng giniling, ilalagay ko na rin tong hotdog. Dapat nga kanina mga mima, ipiprito ko muna sana to kaso nga lang nauna ko namang iginisa yung bawang sibuyas. Okay na yan. At habang hinihintay kong maluto yung giniling at hotdog, tinikman ko naman dito mga mima yung handa ni father na papaita. Sus ko po, hindi ako nakapagpigil. Natatawa nga ako dyan mga mima, paano nagpapaalala sa akin si Pebs na yung high blood mo. Ako naman nagpapaalala ko sa kanya yung gout mo. Overload papaitan kasi yan mga mima. Sus ko po, lahat ng laman loob nandyan. Napakasarap. Nakita nyo yung sinubo ko na yun mga mima. Pagkasubo, biyahing langit. Charis! So dyan, binalikan ko ng aking niluluto na spaghetti mga mima. And then si Pepsi, nagluluto siya dyan ng manok ni Sander. Ayan yung iniihaw niya doon sa may gasol. Bali, ang luto pala ng manok na yan mga mima is adobo niya lang ng tuyo. Yan naman ang kanyang dish na iluluto. And then mamaya, magkikilaw din siya ng bangus with pepino. Yummy! 2 kilos ng spaghetti pala mga mima ang aking niluto. Napakasarap nito mga mima dahil na-overload siya sa sahog. Kaya nakikita nyo naman yung hotdog at saka yung giniling. Naglalaban talaga sila dyan sa kawali. Yung mga pamangkin ko nga mga mima, kanina pa nag-aabang niya sa Gedli. Kanina pa nila wini-wait yung itong spaghetti na maluto. Pero madali na lang naman to mga mima kasi nga kanina nailuto ko na rin yung pasta. Kaya yung sauce na lang talaga yung hinihintay naming maluto para makakain na rin kami. Dito pala sa ating sauce mga mima, naglagay din ako dyan ng cheese. Naglagay din pala ako ng Knorr dyan mga mima. Hindi ko na lang siya napakita sa video. And then syempre ang ating condensed milk para naman manamis-namis ang ating spaghetti. Ganun yung atake. And then tada! Konting halo-halo na lang to mga mima. Luto ng aking spaghetti na hindi tinipid. Charis! Kasi kung nga maluto yung spaghetti mga mima, bells, nagpunta ako dito sa kanila sa Kubo para tingnan yung mga nag-giginuman. At ayan si mother, nagiinom na rin pala. Mauubos na pala nila to isang bote ng Alfonso mga mima. Kaloka, ang bilis naman nilang uminom. And then nakita ko mga mima, ang sarap ng pulutan nilang hito. Kaya sabi ko makatagay na nga rin para naman makapagpulutan din. Nice. Aba syempre mga mima, sa inuman may batas. Huwag kang pamumulutan kung hindi ka shot. Charis! Umalis pala saglit yan mga mima yung biyanan kong lalaki kasi nga maliligo daw muna siya. Babalik na lang daw siya mamaya. Natatawa nga ako niyan kay papa mga mima. Abay ang sabi ba naman sa akin, baka isang upuan ko lang daw yung isang hito. Kaloka naman si father. Kakalatiin lang, hindi naman uubusin. Charis! Mahilig kasi talaga ako mga mima sa inihaw na hito. Kaso nga lang syempre nagdadahan-dahan tayo ngayon sa mga ganyang pagkain at baka mamaya bigla na naman tumaas ang ating dugo. Kaya instead na uubusin, kakalatiin lang muna natin yung hito. Nung sumasyat pala ako doon mga mima, sinabi ni father na meron daw palang ipiprito dito na hita ng manok. Kaloka, hindi ko alam na ipiprito pala dito. Akala ko kasi yung spaghetti lang nakatoka sa akin na iluluto. Pero okay lang naman mga mima kasi madali lang naman magprito ng manok. At saka nakakatuwa tong mga hita ng manok mga mima, ang lalaki. Tuwang-tuwa na naman si Kuya Sander nito at si Bebu. Pati syempre mga pamangkin ko. So niluluto ko na lang din to mga mima and then mag-i-start ng set doon sa sala. Sa sala kami iinom kasi umuulan. Kaloka at bigla namang umulan sa labas. Sa bagay mga mima, dito naman talaga kami sa loob magsiset kasi nga syempre si Bebu, bawal siya sa labas, mahamog. At syempre nandyan yung mama ng aking biyanan and then si mama naning and then si mother. O diba, walang iba-iba dyan mga mima, kami-kami lang talaga. And then yung nakaset naman sa labas, ayan, nandiyan si RJ, yung biyanan kong lalaki and then si Uncle Panoy, kapatid pala yan ni mother. Ayan nga mga mima, hindi na nga ako nakapagbihis ng aking damit. Kinatamaran ko nang umuwi sa bahay mga mima. Paano ba naman, napakalakas ng ulan kanina. So ayun, si RJ lang nakapagbihis. Ang putla-putla tuloy ng aking face dyan. Kaya pumasok ako kanina sa kwarto ni mother at ako'y nag-lip tint para naman maganda kahit paano sa video. Wow! O paano ba yan mga mima? Target lock na naman ako doon sa may hinihaw na hito. O Jiva? Iba din kasi yung nanam talaga ng inihaw na hito mga mima. Ano kaysa doon sa bangos. Pero masarap din naman yung bangos kasi napakalaki niyan. Hayan nga at kami-kami lang talaga nandyan mga mima. Ano, hindi kami makapag-chat or makapag-aya sa aming mga kumare. Paano ba naman meron nagputol ng internet nila mother? Kaloka, napakalaking mahirap sa amin nun ha. Yung mawala ng internet. Nanahimik kasi yung wire ng internet namin dyan. Sus ko po, bakit nyo naman kasi tinagbat? Tuk-tuk, kakta ulo yukot. Oh no!
Kung bakit ba naman kasi na may ganyang mga klaseng tao, mga walang magawa sa buhay, ibang tao pang na piperwisyo. Anyways, mag-move on na tayo sa mga buwisit na yon. So dito pala mga mima, nakakatawa si mother, nalasing yata, abay ayan, pinaglalaro niya si Bebo, binibigyan niya ng 100. Paya-paya na ni Bebo mga mima ti 100. Ngayon, kapag kinuha ni Bebo, kanya na. Good full cheer ak mo to'y igid at ano alaan na di 100 nung ay makamanood. O, diba? And then, tada! Naka 400 mima si Bebo. Kaloka na, lasing yata ng bongga si mother. Actually, 500 niya, may pahabol pang 100 dyan si mother. Actually, 1,000 inaabot niya dyan kay Bebo mga mima. Kaso nga lang nagulat siya. Biglang kukunin ni Bebo, kaya yan, pinalitan niya ng tagi-100. Heto na nga mima at nakatawag pa kami ng isa naming kajinuman, si Auntie Marisa. Wala rin ng iba-iba dyan, auntie ko rin yan. And then, tinawag ko na rin pala si father mga mima doon sa labas kasi nga kanina pa siya busy. Ayan, sabi ko, upo ka na dito at kantahan ka na namin ng Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagmayatan George, nagpintas talaga boses ko. At hayan nga mga mima, tinawag ko yung mga bata. Sabi ko, punta kayo dito at kakantahan natin si lolo nyo ng happy birthday. Mima, tignan nyo naman si Bebo, kala mo nakakaintindi. Tignan mo, may patalon-talon pa siya, may papalapalak pa siya. Good health and sana mas mahaba pang buhay ang ibigay sa inyo ni Lord Papa. Yan lang, bukod tangi kong hiling sa iyo. And syempre, more blessings to come. Meron din palang naging pahabol na bisita si Papa mga mima. Ayan, sila konsihal. Thank you po sa pagpunta ninyo. Thank you sa effort. Kahit late na po, nagpunta po kayo. Maraming salamat. Kasi nga mga mima, naulan nga diba kanina? Abay, akala naman namin kami na lang talaga magse-celebrate dito. Ayan, buti meron, kahit pa paano meron naging bisita. And then, natawag ko rin pala tong kumari ko na si Atet. Mabuti na lang din talaga ng mga one call away tong mga to. O, di ayan, may kaharap na kami. So, ikukwento ko naman sa inyo mga mima kung sino-sino yung mga nagluto ng handa ni Father. So, first, itong papaitan. Siyempre, si Father ang nagluto niyan. Galing pang Maynila yan mga mima. Inuwi niya dito. Kita nyo mima yung tumbong na yan. Sus ko po, napakalambot niya. Napakasarap. Kaya talaga hindi ko napigilang tumikim. And then, siyempre, itong mga inihaw na isda. Ang nag-ihaw naman yan is yung aking biyanan na lalaki. Galing pa din ng Maynila yan mga mima. Binili ni Father sa farmers. And then, siyempre, the spaghetti at ang inyong lingkod ang nagluto niya, no? Jiva, napaka-perfect ng itsura. And then, the kilawin. Napakasarap nito mga mima. Sabi ko kay Pepsi niya, alisin niya yung balat ng bangus. Tignan yung mga mima nung inili niya, napakasarap. Medyo nakarami nga ako nito eh. Tapos ito na mga mima yung manok ng Kuya Sander. Si RJ naman nagluto niyan adobo na tuyo na may skyflakes. Pampalapot ba mga mima? Try nyo rin yun, masarap. Bumili rin pala ako ng pinya sa bayan mga mima. Actually 6 pieces yan. Kaso nga lang diba kanina uminom na sila mother tsaka si father. So ayun, nabalatan na. And syempre mga mima, the jumbo fried chicken. O Jiva, napakasarap nitong manok na to. Sulit na sulit sa isang piraso. Ang lalaki. Well marinated kasi ito mga mima. Kaya nanuot talaga sa loob yung sarap. And then, nagpahabol din pala ng luto si mother ng pusit. So, si Pepsi ulit ang nagluluto nito mga mima. Prinito niya lang naman yan. Meron din palang niluto dito si father mga mima na chicken afritada. Napakasarap nito mga mima. Tignan nyo naman yung sabaw. Napakasolid. So, that's it mima for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!